bumagsak pa. Hello guys. Hello mga kakusa. Good morning dyan sa inyong lahat. Nag-live na ako. This is my fight song. This is my life song. Kakantahin ko sa kanila. Mauna muna to lupa. Nagmula sa lupa, nagbabalik ng kusa, ang buhay mo sa lupa nagmula. Bago mo linisin ang dungis ng iyong kapwa, hugasan ang iyong putik sa mukha. Oo nga. Ang sa akin naman, panghuhugas ko sa mukha ko, astringent. Kasi nga, diba, ang daming sa mukha ko. Ay, good morning sa inyong lahat, guys. Hi, good morning, mga katropa ko, mga katropa peeps. Si Makmak yun. Hi, Ray Abrador. Good morning, Ma'am Lita Pangan. Good morning. Sino andyan? Sino yun? Yung isa. Sir Romeo. Good afternoon na pala dyan. Oh, afternoon na ba? Sir Romeo de la Cruz. Thank you. Good morning. Sir Boy Noyax Biad. Good morning. Sa dalawa dyan na nasa likod. 6 kayo. Kumusta? Sa lahat ng mga kakusa ko. Kakusa ni Boss Leo. Kumusta kayong lahat? Basta pray lang tayo, no? Pray lang. Kahit na binabanta na yung buhay natin, uy, nag-live na ako. Huli na kayo. Shout out sa inyong lahat. God bless din. Ingatin kayo, Mrs. Seth. Si Seth. Ang hirap naman. Si Seth Elio. Okay lang. Ba't natawa to si Buyaks na to? Okay lang, Ray. Kayo, kumusta? Oy, may tumatawag. Mamaya na, nagla-live ako. Ma'am Cheryl. Dawanan, Di Jesus. Thank you. Good morning, Sir Sunny. Nasayaw. Diretso ng ang haba ng sir eh. Nung sa gitna. No? Good morning, Sir Sunny. Nasayaw. Ma'am Mary Laruan. Good morning sa inyong lahat. Sir Bay Dumato. Sino pa? Maalin Nje Cordapia. Good morning sa inyong lahat. Sir Stanley Pachico, good morning. My long time friend na taga Iloilo na kadidiis ko. Maylene Cordapia, thank you. Sir Ray, kumusta kayo dyan? Sir Ralph Arsenio, good morning, sir. Glory to God Almighty, in the name of the Lord Jesus Christ, and His love, mercy will endure forever and ever. Amen. Thank you, sir. Thank you, sir, sa gandang verse. Sir Ralph Arsenio, Sir Harold Atabay, thank you. Good morning. Sisit. Salam bumbong. Salam mga kakusa. No, samahan natin si Boss Leo, no. Napanood niyo ba yung nung binasa ni Secretary Yama na sulat niya, tsaka yung tula, no? Nakaka-touch yung tula niya. Sir Maxim Bautista, Anya Lim, good morning. Shout out sa lahat ng mga taga-Canada, no? Sa lahat ng mga taga-Philippines, Paris, Italy, sa US, lahat. Saan pa ba? Dito sa Middle East, banda, lahat sa Philippines. Maraming salamat sa inyo. Dito sa Baalcare, Sir Harold, Sir Maxine Bautista, hi Lin Maggie. Paano ba yun sa Philippines? No. Sir Roy Mamalumpong.
Thank you, good morning sa'yo, Um, alam nyo, gusto ko sanang walang filter, kaso lang nakakaawa na yung face ko. Lagi na lang nila akong kinukutsa, no? Pero sige lang, hayaan mo na. Hindi naman importante yung mukha No, kainis, no? Kaya kinantan ko sila ng lupa Bago nyo linisin ang mukha ko. Linisin nyo muna yung mukha nyo. Oy, yun na nga pala, may sasabihin nga pala ako sa inyo. Yun pa lang si Norman Mangusin, si Nico Mangusin, kinonfirm ko kanina kay kay Jerome. Kinonfirm ko kay Jerome, ang sabi ni Jerome na isalin ko na Ate Donna sa Tagalog kalisod. Ang alin. Sige nga. Sige, hello Jun, Sir John, Laksamana, thank you, good morning sa Canada. Sir Hal, tabay ko talaga. Ngayon, kinonfirm ko kanina kay Jam, no, kapatid ni yung si Pastor Jerome Mangusin, no, na kung kapatid ba niya si Nico Mangusin. Hindi niya pa kapatid si Nico at wala silang kapatid na Nico. Ngayon, ang ginagamit na picture, yun yung kapatid niya na nasa Qatar. Ngayon, napag-anuhan nila na itong si Nico Mangusin ay si Zian Gaza. Tingnan nyo, tama nga talaga yung best friend kong si Lane, no? Si Zian nga. Pero sige lang. Sige lang. Sige lang. No? Good. Ning, hindi ka na yata matutulog. Late na kagabi, nanonood din kasi ako from Hong Kong. Ma'am Lo Castro, nasa Hong Kong. Lagpas kalendaryo na kayo, 36 na, Ma'am Arlene, Lascona, baligtad, sorry. You are doing great. Thank you. Defensing FLM. Long live. No, maraming salamat din, Ma'am Arlene. Ma'am Lo, sa lahat ng taga Hong Kong, puwera lang kay Iron Rock. No? Kaya nakakainis yung Iron Rock na yan, No? Ngayon, lilinawin ko kay Iron Rock na pinagmamalaki niya yung first wife ni Norman Mangusin. At first wife daw ni FLM. Okay? At lilinawin ko sa kanila itong mga tabubo warriors na to na mga assuming na wala talagang hahabulin si Maria Cristina kay Boss Leo kasi nga yung binuntis niya at anak niya, no? Pero lang hindi ayoko sanang madama yung bata, no? Sa totoo lang, ayoko talagang madama yung bata. Pero sa nangyayaring ito na talagang sobra-sobra na yung pambabalasubas nila sa pagkatao ni Boss Leo, hindi anak ni Boss Leo ang anak ni Maria Cristina. Yung anak ni Maria Cristina, na nung magsama sila ni Boss Leo nung panahon na yon ay anak po yun ng boss niya. Tama nga ako dun sa nakuha kong info. Ngayon, kinonfirm ko na talaga kay Jerome, yung si Pastor Jerome. Hindi na nga talaga ako natutulog, Ma'am Ay, sa totoo lang, Ma'am Lo, Ma'am Jubis, Parson, Ma'am Margie Espino, thank you. Sis Arabent Acob, good morning, thank you. Oo nga, God bless, ingat din kayo. Ma'am Yolanda Ruhas, thank you. Sir Romeo de la Rosa, Philippines. No, sa totoo lang, nasasaktan ako na nadama yung mga bata, Pero ang kahihiyan kasi, di naman galing sa atin. Bimikaila, andyan, love you. Love you sa inyong lahat, guys. No? Babae man at lalaki kayo, basta alam ko, isa lang ang magiging punto natin ito. At alam nyo pang titibag natin sa kaaway natin, yung mga swag na yan. Bakit ko tinawag silang swag? Kasi mga kampon sila ni Lucifer Kaya ang tawag ko sa kanila ay swag. Sir Baltasar, Abaangga, thank you, good morning. No, from Toronto. Thank you sa lahat ng mga taga Toronto dyan. Kilala ba talaga ni Iron Rock kasi? Oo nga. Kasi pag si Iron Rock ang magsalita, parang totoong-totoo, no? Kahit na yung Ashley, Linaga, thank you. Jay, si Vereno, thank you, Gamayan. Oh my God. Bigla lang akong tatalon. Ngayon, wait. Tower. Sino tibin? Sakribab. La.
هذا مني. منك. في هذا منك. Alaga ko. Minak. So, في هذا منك. Di, sandali lang. Kasi yung alaga ko binata. Open minak. Hada kitchen na rin. Kitchen, dakil eh. Yala. Open light. Yala, sura. Yeah, open light. Sandali lang Anin ko muna tong alaga ko. Binata. Kala, share. Tinanggalan ako ng... Kasi makikita niya akong sobrang yung damit kong suot. Magsasalita yun. Ma'am Gloria, thank you, good morning. Ma'am Bumpan, thank you, good morning. Sino ba? Bababa ko muna. Ma'am Nora Galicia, thank you, good morning. Laguna, Iza, Marie, Narag, thank you, good morning. Sercato Amerol, Dato Khalil, Shara Jean Smith, thank you sis, good morning. Mabuhay, lagi tayo mabuhay. Kalas, Shirley, soy, sakri baba, thank you. Kasi binata binata namin na alaga yung isa. Kay boss ka na in love, samantalang andito kung nagmamahal sa'yo, pagsyoroy. Pagsyoroy. Oo nga, hindi naman, sa totoo lang, crush ko talaga siya, bahala kayo. Basta yun. Ma'am Susan Galang, thank you, good morning. Ayun, nakalimutan ko tuloy. Kasabay itong batang to. Ngayon, no, ang iron rock kasi assuming, kasi nga, syempre, napag-usapan nila yon. Nakuha ko naman yung punto na iron rock Unang-una, nung lumabas yan, nung lumabas yung si JR Balico, tapos anuhan kami ni JR Balico nung time na yon, April 1, nang dahil lumabas si Boss Leo, inaano ko si Boss Leo nun lumabas din the next day, lumabas din si Iron Rock. Ngayon, sa Iron Rock naman, ang sabi niya, binasa niyo yung Viber na conversation nila ni BBM at ni Madam Amy. Ang punto ko doon, sabi ko, hindi ako basta-basta maniniwala sa mga ganon. Kasi nga, yung mga ganyan, na mga sulat lang, pwede mong basahin, Viber, hindi mo naman siya nakausap na, katulad nito, nagla-live sila parehos, di ba? O nag-u-audio man lang. At least, alam naman natin yung mga boses ni BBM, tsaka boses ni Madam Amy. Ngayon, hindi tayo maluloko sa ganun, Mamaya ko na kayo babalikan, babaya ko na balikan. Ngayon, sabi ko, audio, para maririnig namin. Huwag niyong gamitin kasi nga hindi ko pa naman masyadong yung si Yulin ng time na yon. Sabi ko baka nga ibang tao yon. Sabi naman ni Sir Mark sa akin, naniniwala ka naman nun. Sabi ni Sir Mark kasi nga sabi niya nasa office sila ni BBM. Siyempre maniniwala ako dun sa mga kaibigan ko na nasa office ni BBM na nagtatrabaho. Kasi nga sila yung kasama dun. Sabi niya sa akin, nagalit siya tuloy sa akin dahil naniniwala daw ako kay Iron Rock. Ngayon, sumunod na to, nung ini-interview niya si Maria Cristina Mangusin, nasabi niya magkapitbahay sila, tapos lagi daw silang nagkakausap. Siyempre, natural, sa isang linggo, nag-uusap sila kung anong gagawin nila. Kung anong, ganito gawin natin. Gumawa ng script si Yulin, pagkatapos si Maria, alam nyo, dalawa lang naman ang direktor nila. Si Yulin at si Inday Marie. Alam nyo, si Inday Marie, alam niya yung strategy. Bakit? Dahil lahat ng mga ginagawa niya, lahat ng mga sinasabi niya, ibuhay niya. Tikita nyo, yung sinabi niya na nag-asawa si Boss Leo nang hindi pa sila anal, ginamit niya si Maria Cristina dahil si Maria Cristina ay original na asawa dahil yun ang pinakasalan. Tapos si Hazel naman, yun pala pinakasalan ni Boss Leo, yun pala naman pala, hindi pa naman sila anal. Ngayon, nagpakasal siya kay Sis Mayo o kay Madam Mayo. Actually, talagang bongga ang kasal nila ni Madam Mayo. Kasi nga, ine-expect na rin ni Boss Leo na wala na yun. Tapos na yun. Kasi nga, bakit? Kahit sa akin,
16 years na wala kaming communication sa asawa ko. Yung asawa ko, may 3 na ang anak. So, wala na kaming pakialam, both sides, no? Tapos ako naman, wala naman akong problema sa buhay ko, free naman ako. Akin lang, punto ko dito, pwede akong mag-asawa, parang ganun, ano? Pwede akong mag-asawa, basta yung asawa ko, ay hindi niya ako papailan ng kaso, kasi nga, wala naman kaming communication na, ganoon. Pero, kung talagang gusto niya akong habulin, dahil nagpakasal ako, ay siya hindi nagpakasal, may karapatan siyang habulin ako, dahil nga, ako ay nagpakasal, no? Siya hindi. Kahit may mga anak siya. Parang ganun ba, parang para magiging amanos kaming dalawa, no? Ganon. Kanya lang, itong si Christina, nang dahil nga may kaso si Hazel kay Boss Leo, parang naungkat. Kasi si Hazel Luna, nakasabwat ng Talino Warriors. No. 'Di ba nahuli ko na si Hazel Luna yung may hawak ng donation para dun sa mga jingle na mga donation, jingle competition nila. Sa ngayon, si Hazel yung pangalawang asawa ni Boss Leo. Si Hazel Jinjin Luna. Ngayon, Luna na siya kasi nag-asawa na siya, may 2 na siyang anak. Pero nakikipagsabwatan pa rin siya. Yun ang masaklap dito sa mga ex. Maghanap nga ako ng stick. X, basta X. Dapat, sa kapal ng mukha ng mga ito, sitabi na kayo. Wala na kasi kayong pakialam. Dapat hindi na kayo mangialam. Yan sana yung sa mga ex na to eh. No, sa totoo lang. Kanya lang, ang problema sa mga ex na to, walang ginawa kundi nagpapatuloy siya sa kagustuhan nila ng manggulo talaga at manggulo kay Boss Leo. Bakit? Yun ang malaking question ngayon. Bakit? Ano'y kagustuhan nila? Ano'y gusto nila? Bakit hinahabol-habol nila si Boss Leo? Sila ay isang ex. Diba? Ginagawa ba tayong tanga? Ganun lang yun. Shout out sa lahat dyan na hindi ko nabasa. I love you na lang ha. Mamaya. Ngayon, sabi ko, dito sa sitwasyon ng mga ito, sa mga babae na nagsabi, sa mga sinasabi nilang promotor, hindi pala sila, ako ang nagsabi niyan. Ang director, manager, at promotor nitong trabahong to ay si Marie. Bakit? Kasi si Marie ay gawain niya. May asawa siya ng una at may mga anak sila as ruhas. Pero, nung nakamit niya, nung namit niya, yung lalaking galing sa ibang bansa, sa US kuno, akala niya makakapunta siya sa US at magkaroon ng US citizen, magkakaroon siya ng US visa, di nagpakasal siya dun sa lalaking balikbayan. Ngayon, kinasuhan siya nung ruhas. Ang nagsabi sa akin yan, yung best friend niya. Ngayon, na alam at kilala siya. Ngayon, siya ang kinasuhan nung mismong binan niya. Binan na ang nagkaso sa kanya. Kasi nga, kung makrending, may kulokadidang, at hindi lang kulokadidang, kundi pinakasalan niyang talaga. Ganon. Kaya, ang nangyari, yung buhay niya, no, sinasadya na yon na ganito ganyan si Boss Leo. Babili ba naman, ngayon binabulgar lahat ng baho-bahuan ni Inday Marie. Parang, oh my God, biktima ako, ganyan. Hoy, Mare, tumigil ka. Isa ako na kita pagka ganyan ka lagi. Ikaw nga yung ito si Marino, gusto ko talagang kumprontahin. Sana magkumprontahan kaming dalawa, no? Dapat sasabihin ko to sa kanya, huwag siyang magpapabiktima effect. Yung maggaganyan-ganyan na magdadrama-drama na feeling victim. Pero yun pala, siya naman pala yung magaling mambiktima. Isipin nyo guys, kinasuhan, tuwang-tuwa siya na isinasaliwalat niya na si Boss Leo ay may mga at large, na kaso warrant of arrest, nagpakasal, ang tawag dyan ay nagpakasal sa ibang, kung hindi pa sa anal, ay bigamy. Siya rin naman pala ay may kasong bigamy. Ngayon, isipin nyo kung sino ang sinasabi kung siya ay promotor talaga, kung bakit siya ang promotor nito. Ngayon, sinabi niya, scammer, si Boss Leo.
Sino ba naman ang scammer? Dapat ipakulong si Inday Garotay. Yun na nga, sir. Hindi ko alam kung paano natin yan mapapakulong. Kasi nga, may kaso naman na siya. So, hayaan na natin ang batas, darating din yan. Magpa-typewriter na yan doon at magpa-selfie, ganyan. Magpa-selfie yan. Ngayon, hetong si Garotay, sabi niya, Garotay, si Inday Marie, kasi baka hindi iba kilala ng Garotay, Inday Marie. Kasi kilala siya bilang Inday Marie. Si Inday Marie, ay sabi niya dun kay Boss Leo, nagtuturo pero hindi niya alam, yung tatlo para bumalik sa kanya, yung isa nandun sa mukha niya. Sabi niya dun, kay Boss Leo, scammer raw si Boss Leo. Yun pala, siya din isang scammer. Ngayon, di ba naalala nyo yung isa kong video na sabi ko nanghingi siya sa mga OFW nung rally, nung kay President Duterte. OFW OFW. Para sa bowler, para sa bowler, para sa t-shirt, para sa streamer, dun sa mga rally. Pero nung na ibinigay niya yun, ang pinakalaki-laki, ayun ang sabi ko noon nung una, hindi ko alam sa bowler kung sino yon, pero ang alam ko, na natanggap ko kung sino-sino sila, hindi ko alam kung sino sila, basta ang alam ko, may mga pera na para sa t-shirt, na hindi, ang laki daw talaga, malaki halaga, yung para sa t-shirt, na kinukulimbat niya. Ngayon, ano tawag doon? Diba, scammer? Swindler. Ang swindler kasi, ang tawag doon sinasabi sa swindler kung ikaw ay nagbigay ng pera for business, no? Ang tawag niyan ay swindler. Pwede na rin sabihin natin na budol-budol. Si Inday Marie ay isang sosyal na budol-budol, no? Tatalo mo na ako, advertise mo na ako. Sir Christopher Aporo, good morning. God bless din, Solid FM. Ma'am Virgin, Piña, Florida. No, Saudi Arabia. Galing ako dyan sa Saudi Arabia, 6 years ako dyan. Therapist ako. Taga-massage. Sa Dimara Clinic ako dati sa Riyadh. Morelio, Morado, kasi ang hirap ng pangalan nyo. Kaya Juliet, yun ang mababasa ko. Morelio, Morado. Thank you, good morning. Sir Koike. Ma'am Koike, Okosit, thank you, good morning. Ma'am Yolanda, Rinalda, Siloroy, thank you, good morning sa inyong lahat. Sir Christopher Akoro, thank you, good morning. Ma'am Rose Alviar, good morning. Ma'am Litz Gaviso, thank you, good morning. Si Ramon Pacquiao, thank you, good morning. Ma'am Tina Gonzalez, Ma'am Mina Sam, love you too, I love you. Ma'am Maritis Serapio Bahar, thank you, good morning. Ma'am Maritis Romeo, baligtad pangalan nyo Navarro, Romeo Navarro, thank you, good morning. No, baligtad yan, Ochiram. Maricho, Ma'am Vanessa, si Nars Arcelia, thank you. Ma'am Ningning, thank you, good morning. No, Apple, good morning. Ayan, Ma'am Rosemary, Ramage, notad. Tumalon ako, saglit lang ha. Kasi minsan lang ako nagla-live No, Ma'am Chinwan, Chile, Ariel, thank you, good morning. Ma'am Kate, Kirino, thank you, Mabupan, Shaira, Celeste Tuliao, thank you. Ma'am Emma, thank you, good morning. Shout out dyan sa Hong Kong. Ma'am Anita Alardi, thank you, good morning. At yang si Chinese o Korean o Taiwan o in Czech. Good morning. Ayun. Nagmamahal talaga. Sige, I love you too. Ma'am Engine Pakawan, thank you, good morning. Sis Ashley Linaga, thank you, good morning. Okay, babuksan ka mamaya, Ashley, yung message. Virgin, may mga message kasi kayo na hindi ko nabubuksan kasi nga iwan ko. Pag hindi ko kayo makukuha as friend, tapos saka ko mabubuksan. Kiana, sisi ko dito, kapitbahay kalugar namin dun sa amin sa Labao Oriental. Ma'am Maylene Pasqua, thank you, good morning. Ma'am Rose, Ma'am Buntag, Go, Jubet. Ano sabi ni Ma'am?
Walang mga pera yan kasi pandemic tayo ngayon, kaya wala silang choice kundi kapit sa patalim. Tama, simple, nasayangan sila sa pinapamahagi ng pera ni FLM at ubusin ng mahirap na tao. Instead, gusto nila na sa kanila mapunta. Ang kapal naman din ng mga pagmumukha, no? This is real truth. Respect. And FLM supporters. Oo nga, ang kapal talaga ng pagmumukha rin nila, no? Sa totoo lang, buti na lang dyan kayo. Marami pong salamat. Bunpan, Canada. Thank you, Sir Christopher. I love you 3, I love you 4. Shout out sa lahat, Bumpan. Ma'am Ann, Marie, accept mo ako, sis. O, sige, mamaya, accept kita. Salamat. Ma'am Luz Biminda, Digzon, Luzon, Visayas at Mindanao. Dizon, Canlas, thank you, good morning. Virgin, Peña, Florida. Okay, mamaya, titignan ko ha. Alam nyo guys, sa totoo lang ha, no? Sa totoo lang talaga. Nagtatanong nga talaga ako noong time na yun. Sabi ko, puchaks tong mga ito, yung mga ex na to, ang kakapal na mga pagmumuka, ex na nga sila, naghahabol pa. Ano hahabulin, di po ba? Tapos, saka na maghahabol. Ang sabi ni Maria Cristina, ang tawag niya kay Boss Leo ay pangit. Ha? Bangkay. Diba? Sabi niya pangit. Gusgusin. Nasabi pa niya tuloy, bangkay. Ha? Kung ako lang yun. Mamandaya, Alos, thank you, good morning. Kung ako, Anne-Marie, thank you, good morning, Tagamate, oy, Tagamate sa mga alatan. No. Kung ako lang yun, bakit ko siya sinagot kung wala naman pala akong gusto? Ako talaga, hindi ko naman mas hindi nga ako agad-agad sumasagot o nakikipagrelasyon sa mga pugi. Kasi nga iniisip ko, pugi siya, ako pangit. Pagdating ng panahon, no, iiwan din ako nito. Kaya pipiliin ko yung medyo kapareha ko ng mukha na half-half lang. Ganyan. Kanya lang, ayaw naman pala niya, na nashock naman pala siya dun sa airport na sinundo niya si Boss Leo. Ba't di siya umatras? Di po ba? Tapos sasabihin niya sa kanya daw lahat ng gasto, sambugira nga eh. Ang yabang-yabang nga ni Maria Cristina eh. Tapos pagdating naman ng panahon, nagpabuntis naman pala siya sa busing niya. Hindi naman pala siya nagpabuntis dun kay Boss Leo. Kasi nga, 29 years old siya, 19 years old si Boss Leo. No? Ngayon, naghahabol siya. No? Kakasuhan nila ng bawsi. O sino nagkaso ng bawsi nun? Si Hazel. Di ba? Parang, ano nga ba talaga ang purpose nyo? Parang ganun, no? Ang sarap pang pambatukan ng ganyan, ano? Sa totoo lang, common sense na lang, no? Yung sentido common natin. Tayo, kung masaya na tayo sa pangalawang asawa natin o pangalawang pamilya natin, bukod kay Norman Mangusin o kay Boss Leo, kasi si Norman Mangusin, kinasal siya na Norman Mangusin, kinonfirm ko siya, si Jam, na Norman Mangusin talaga. So ngayon, itong sa Boss Leo na to, no? Kasi nga Marcos na, maraming pera si Marcos, hayo naghahabol na sila. So, pera ang gusto. Kasi kung gusto nila talaga na magiging matiwasay ang pamumuhay nila, tahimik dahil sa pangalawa niyang pamilya, may kanya-kanya na silang pamilya, but hindi siya nanahimik. Gusto pa niyang mabash, gusto pa niya mapag-usapan ng buong mundo para sikat. Pero anong tawag sa kanila? Mukhang pera. Mga mukhang pera. Kasi nga, binabayaran sila. O di kaya may habol silang pera. Hahabol sila na para may bayad. Babayaran sila. Pero ako sa totoo lang, kung ako si Boss Leo, babayaran ko lang yung piyansa ko, pero hindi ko kayo babayaran at hindi ko pamamahagian. Bakit? Sila ay may mga asawa sa iba at may mga anak sa iba. Kung ikukumpara si Boss Leo, ngayon lang sila may anak ni Madam Mayo. Diba? So, mas nauna pa nga sila eh. Una si Hazel. Una si Maria Cristina, nagkaroon ng anak nang sila palang nagkakasama. Tapos nung binugbog siya, na may anak na sila, binugbog siya ng amo niya, ng boss niya, tumakbo na siya kay Jerome para manghingi ng tulong. So meaning, no? Ibig sabihin nun, hiwalay na sila nung time na yon ni boss sa FLM. Tapos yon, nakikisama na siya dun sa boss niya, o kung ano, at bugbog, nanghingi na siya ng tulong kay Jam. Ngayon, si Hazel naman, na nakikisanib pwersa sa mga Talino Warriors at sa grupo ng mga Talino Warriors. Ayun, nakikita ko yung conversation nila doon.
Mamaya hahanapin ko, baka sasabihin nyo, nagsisinungaling ako ha. Eh yun nga sabi ko sa inyo, 10 ng anino ko nandun sa loob ng mga kalaban. Kaya hindi nila alam. No, ganun ako. I feel like a shadow, walking behind, do you think I am? Just like a shadow. O, diba, hindi nila alam, sin lang ako, tapos screenshots, ganun. Pautakan lang, akala nila ha, pero hindi na alam na may nagpapasok sa akin dun, ano? Ganun lang yun. Ngayon, ha, sinong nambugbog? Yung boss niya, yun ang nambugbog sa kanya, yung nakabuntis sa kanya, binugbog siya. Oh, si Maria Cristina, kasi nagtrabaho yan dun sa Makati. Makati nga talaga. Ganon. Ngayon, si Hazel, nandun sa Talino Warriors, hindi ko nakikita kasi nga si Maria Cristina may gamit daw na may gamit na troll. So, hindi ko alam si Cristina. Si Hazel, kasi kitang-kita doon, Hazel ang pangalan niya. Ngayon, si Hazel ay may 2 anak at masaya ang buhay niya, marangya ang pamumuhay niya, mapera ang amo niya, ay asawa niya, Luna, hindi basta-basta. Pero, bakit ba nakikisabot siya, nakikisama siya sa mga ito, na mga loko-loko, na mga brainless, no? Mga brainless, na mga parang palagay na nila ikatapusan na ng mundo, na hindi na sila mabubuhay ng maayos at masagana at matiwasay at masaya. Yung parang wala na sila talaga, yung parang desperado. Why don't you come to your senses? Parang binibreak na yung puso nila dahil na mga desperado na sila sa mundo. Kita nyo, si Baliko, desperado kasi wala palang trabaho May tumawag sa akin Baliko. May tumawag sa akin kanina, kilalang kilala ka, utang ina mo. Ikaw pala ay nagpapalamon lang sa asawa mo, confirm na confirm. At ikaw ay nagiging yaya sa mga anak mo dahil palamunin ka at wala kang trabaho. Paano ka naman pala talaga magtatrabaho? I-addict ka naman talaga. Addict ka naman. Yan. Alam niyo kung bakit ganyan utak ni Baliko? Tingnan niyo, makikita niyo. Utak ni Baliko dry. Bakit dry yung utak ni Baliko? Tigang na tigang. Hindi tigang na hindi nakapag kasi nga isipin niyo, kung hindi magagamit ni Baliko ang asawa niya, kung may manok doon, kung hindi niya kayang gamitin si Maria, ganon, no? Alam niyo na, pwede naman pala kambing, di ba? So, hindi na tayo mag-iisip dyan, kung may aso, may pusa, pwede naman pala gamitin ni Baliko. Pero bakit tuyo at tigang ang utak ni Baliko nang dahil sa mitampitamin? Kasi nga, nagsasyabo. Kaya pala ganyan yung buhay ni Baliko ngayon. Takot na takot siyang magsyabo kasi nga, may banta sa kanya. Na kapag nalaman na si Baliko, baliw ko, ay mahuhulihan na nagsasyabo, agad-agad yan, dun yan mapupunta sa kulungan. Kanya, good boy muna si Baliko ngayon. Good boy, katul-katul muna tayo ngayon. Good boy. Kaya, alam mo, nilaklak ngayon ni Baliko. Guys, yung Ditol, hinaluan niya ng Tabasco, no? Kasi nakakahay yun Tapos kung may efficacy, haluan pa rin yun ng efficacy, tapos sabay hitit ng katol. Ganyan si Baliko. Ngayon kasi walang syabo. Yan. Sarap talagang mangasar kay Baliko. Pag inasar mo naman yun, uusok na naman yung ilong nun. Alam niyo, sarap talagang asarin ng hayop na yan. Bushit ako. Sarap talagang, alam nyo, sarap niya ipasak sa sako o di kaya palanggaman para maging matino. Pero hindi tino yan. Kasi nga, ang sabi nga ni President Duterte, once ang isang tao ay nagsasyabo, pero talagang lulong sa syabo at hindi natigil, nagdadry yung utak. Kasi nga, sinisinghot niya yung, alam nyo yung ng battery ng water solution, gamit yun. Tapos yung sa battery. Tapos yung rat killer. Ayun. Yung mga poison, yung mga ganon. Kaya yun, napunta sa utak ni Baliko. Kaya walang takot yan. Kaya sabi ko sa kanya, huling lamon na yun yung para dami-daming pagkain na pinopost niya. Huling lamon na yun kasi ngayon,
may nagsabi sa akin, huwag kayong maingay, bubulong ko lang. Si Balico ay walang pera ngayon. Walang pera ngayon kasi isang beses lang binigyan ng datong. Yun para siguro binili niya ng maraming pagkain. Yun para dun sa yung mga attackers nila. Tapos hindi binigay ni Balico yung mga hired niya ng mga attackers para dun kay Boss Leo, ng mga troll. Kasi babayaran niya yun. Ugali talaga ni Balico, ugaling dilawan. Ganyan ang mga dilawan. Nagbabayad ng mga troll para atakihin ang mga DDS. Ganyan. Tingnan nyo, sinasabi ko sa inyo eh. Dilawan ang may hawak nito kasi nga gusto nila na pabagsakin si Boss Leo. Ngayon, padako tayo kay Marina naman. Isang tabi muna natin si Yulin tsaka si Eva. Kasi sila naman talaga ang utak talaga, no? Sila, pero mayroon pang isang tao na mautak talaga dito, no? Na yun ang lagi nilang pampalakas at pampatibay ng loob nila kaya sila matapang-tapangan. Pero sige lang, hawak-hawak ko eh. Hindi pa ngayon. Kasi nga, hindi pa ngayon. Basta hindi pa ngayon. Malalaman nyo yan, no? Ayaw kong panoorin. Oo nga. Sa totoo lang, hindi ako nagsasalita na wala akong katibayan. Kasi takot ako na mapunta ako sa kulungan. Ang sa akin lang talaga, gusto ko lang na ipapamukha sa mga walang utak na to, na mga taga-talino warriors, talino warriors na brainless, na mga assuming sila na sila'y magagaling. Nagsusuperhero pa siya. Nag-text nga sa akin si alam niyo si Captain America? Galit na galit, nag-text sa akin. Sabi niya, paano nagkaroon yung ng Philippines ng superhero walang utak? Yun kasi 'di ba, superhero nila si GR Balico. O galit si Captain America nun. Kasi nga bakit daw nagkaroon ng superhero na walang utak? Tingnan niyo kung gaano siya Uy, sinasabi ko sa inyo eh. Maraming kabulastugan ang nasa Talino Warriors dahil pareho silang mga dispalinghago. Kung ang makina natin ng truck o motor o kahit na anong klaseng makina, kapag hindi yan nalilinis at magkakalawang talaga yun sa loob, no? Hindi na talaga pwedeng gamitin yon. Kaya pwede na sila talagang ipantapon. Yan yung Talino Warriors na isang dosinang natitira, no? Isang dosina na lang, huwag kayong mag-alala. Kasi yung iba nagsitalunan na, talunan ng bakod, no, na nagiging balimbing na sila. Sa totoo lang, shout out sa inyong lahat diyan, Miss Drew yan. Pretty K, Rock, thank you. Sir Romel Palihon. At shout out pala sa lahat ng mga basher, walang basher ngayon. Hayaan nyo na, pupunta yung basher mamaya dito pag natagal-tagalan ako. Ma'am Juicy, Dizelba, thank you. Hayaan nyo na pag matigas-tigas yung sinasalita ko, ha. Ma'am Virgin, Mate kasi matapang dito. Yun na nga dapat no? Wala naman sigurong Korean bag din doon. Shout out to sa lahat ng mga taga-Singapore dyan. Shout out sa mga taga-Singapore. No? Ang ingay-ingay ko, naririnig ako dun. Bahala sila sa buhay nila. Ma'am Martin, Alex, thank you. Ma'am daw. Sorry ha. Sir Martin, Alex, thank you. Ma'am Marty, Serapio, thank you. No? Ma'am Yolanda, Ma'am Api, Roya, Ma'am Malumpong, si ako. Thank you. Good morning. Lane De Leon, Catolos, thank you. Nasayaw, thank you. Pamplona. Thank you, Ma'am Yolanda, Lovely, Virgin, Cosita, Micaela Smith, Ma'am Edna, Glory, Edna, Christina, Putin. Asawa yan ni Putin, Followers ko, viewers ko pa. Ma'am Helen, Ma'am Kunin, thank you. Renada, si Loroy, thank you. Alam nyo, sa totoo lang, kung magpapadala tayo dito sa mga ito, masistress tayo. Kaya nga, no, hindi pa ako dadako dun sa isa. Meron pang isa. Alam nyo ba, sino yung na-rape? Si Sharon. Sinong na-rape? Si Boss Leo. Dapat nga magpasalamat siya kung na-rape siya ni Boss Leo, no? Aba, isipin nyo guys, nagkaroon sila ng
Kilala niyo ba si Sharon? Yung ex-girlfriend niya na parang hindi na siya lumalabas na, no? Pero nagmamalakit talaga siya, para, birthday ko? Sinong birthday? Hmm. Sa May 19 pa birthday ko. Sinong birthday, oy? Sir Michael Barimbaw. Hindi ko babasahin yung middle name na yan. Middle name mo ba talaga yan? Manahimik na kayo, pare-pareho, wala naman kayong maitulong sa kaso. Oo, sige lang, panggulo. Hindi kami panggulo, sir. Basahin ko na nga lang, Michael namatay. Grabe naman yan. Kang ganyan. Hindi kami panggulo, sila ang panggulo. Kami sumasagot lang. At least, kahit pa paano, yung hindi na o-open. Katulad yan kay kay President Duterte. Okay? Okay? Sir Michael namatay. Huwag kayong maging nega. Huwag kayong maging nega. Natawag kaming FLM Defenders. Okay? FLM Defenders. Kaya kami nagiging defenders kay Boss Leo kasi nga sobra-sobra na rin ang ginagawa nitong isang dosinang anti-FLM. Kung tutuusin, hindi na katanggap-tanggap yung mga pinagsasabi nila at pinagagawa nila. Then yung mga nangyayari, kahit na yung kamatayan ni Lapu-Lapu, kung sino ang pumatay kay Lapu-Lapu, si Boss Leo yung itinuturo. Yung pumatay kay Ninoy Aquino, si Boss Leo ang tinuturo. Uy, ayan, yun naman pala ang may alam nung pagkamatay ni Ninoy Aquino. Tandaan nyo, nung namatay si Ninoy Aquino, grade 1 ako. Okay? Nung namatay yung Ninoy na yun na Malaysian yun, si Marcelo. Alam niyo ba si Benigno Aquino? Hindi yan Pilipino. Hindi yan Pilipino. Ay, naka-live din si Ninong. Sige lang. Hayaan niyo na si Ninong, 3 hours yun mag-live. Ngayon, ako, pag pinatayo ng sa akin, wala na ako, magbababay na. Ngayon, mag-enjoy muna kayo sa akin. Ano ba yan? Minsan lang ako, no? Alam nyo, nung namatay si Ninoy Aquino, grade 1 ako. So, 7 years old ako. Ngayon, si Boss FLM, kasi 1979 ipinanganak siya, ako 1978 ako pinanganak, so grade 6 years old siya, kinder. May kinder dun, wala pa, pa yun, nung panahon na yun, yung bang dun ka pupunta sa Sinter, doon ka kakain ng bulgur, ganun kami na dati kakain ng bulgur, kakain ng soya milk, may soya beans, ganun, no, nabigay nung tatay ni Boss Leo, kay Apo Lakay, bulgur, soya, may gatas, mga ganun, ano pa ba, oo, so grade 1 ako, nung pinatay, yung fake na Benigno Aquino, yung traidor ba? Oo, yung nang gumawa ng mga kung anong kaikikan. Ngayon, sasabihin ni Balico na yun naman pala, yun daw si Boss Leo, yung pumatay kay Benigno, yun naman daw ang promotor. Isipin nyo kung saan ang utak ni Balico. Baliw nga talaga. Ngayon, may sinabi si Boss Leo doon na 3 dekada, 30 years akong nagtatago. So, 30 years niyang itinago ang pagkatao niya bilang Francis Leo Marcos. Ngayon, tinapay na munay, yun? Nutriban. Ngayon, hindi pa ako nakakain ng Nutriban. Basta nakain ko lang soya, bulgur, yun lang, at milk. Na karton-karton. Ngayon, ang sinasabi, sinabi niya ni Boss Leo nung time na yun, paano daw ang mga Marcos ang papatay sa mga kay Benigno Aquino? Sabi niya, paano ang mga Marcos ang papatay? Si Ninoy Aquino, pag lumabas, may mga ninja. Kumbaga, may mga security guard siya na mga sniper. Kasi Aquino sila, di ba? Ngayon, tinutugis nila ang mga Marcos, di ba? So ngayon, si Boss Leo, baby pa. Wala pang kamuwang-muwang, baka nga pagka may sipon, gaganyan lang yung si Boss Leo. Ganyan. Tapos, sasabihin na si Boss Leo yung promotor. Tingnan nyo kung gaano. Kaya nga sabi namin, kahit kay Lapu-Lapu, si Boss Leo, yung tinuturo na
bumatay. Isipin nyo yon kung gaano. May isa pa nga dyan na namatay eh. Si Boss Leo yung tinatanong nila. Pero hindi ko muna ilalabas ha. Kasi nga, sa bubulong ko lang muna sa inyo. Taga-NBI sila. Oo, nananakot sila no kasi nga taga-NBI pala sila. Sige lang, hayaan nyo na. Walang problema doon. Wala talagang problema doon. Balot, jakol, otak pa nga. Yun nga, alam nyo, sa totoo lang, hindi ko na talaga alam kung anong klaseng pagkatao tong mga taong to. Basta ang sinasabi ko lang sa kanila, tanggalin nila ang sword kasi ang sword na ginagamit nila ay para yun kay President Duterte. Si President Duterte ay mahal na mahal niya si Boss Leo. Alam niyo yan na mahal at natutuwa si President Duterte kay Boss FLM. Ngayon, tanggalin nila yung sword na yon na para kay President Duterte at palitan nila ng swag. Yung swag na tinatawag ko silang swag, ay mga serpent warriors sila ni Lucifer. Yung God nila. Serpent warriors of their God. Yun yung God nila ay si Lucifer. Yun sila. Kasi nga, di ba, tuwang-tuwa sila na nakulong si Boss FLM. Tuwang-tuwa sila na, isipin nyo, ilang katao, yung tinanggalan nila ng pag-asa, baby, tinanggalan ng gatas, diaper, ng mga pagkain pati. 'Di ba? Ang dami nanghihingi ng tulong kay Boss Leo. Kahit nasa kulungan na si Boss Leo, may nagpapadala pa ng sulat doon na nanghihingi ng tulong kay Boss Leo. Ngayon, common sense. Sentido común. Yung mga ginagawa ni Boss Leo, kung tutuusin, kung ako yon siguro, madala na ako, nasa kulungan ako, tapos hindi ako tinulungan, Tapos ngayon, parang ganun ba? Pero isipin nyo, kung anong puso meron si Boss Leo. Kung iba pa yon hindi na mamimigay yun ng tulong sa mga tao. Bakit? Yun ang dahilan sa kanya kung bakit siya nakulong. At nahalungkat yung mga pagkatao niya, ni kahit nga hindi niya ginawa, ayun, ibinaparatang sa kanya. 'Di ba? Nakakauma yung mga taong ganyan, nakakatakot na nakakawalang gana. So ngayon, dadako nga pala tayo bago makalimutan si Sharon. May nagsabi dyan na mag-file ng kaso si Sharon dahil sa kukunin daw niya yung naibigay niya kay Boss Leo at naipadala niya kay Boss Leo na para dun sa foundation kasi nga nagbigay daw siya ng tulong sa foundation. Tapos, hindi ko alam kung gaano katotoo yung na-rape. Kasi nga daw na-rape, ganyan. Kung si Sharon man yung na-rape ni Boss Leo, di dapat magpasalamat ka, no? Kasi nga, pero hindi pa ako sure, Hindi pa ako sure. Basta, pag na-sure na ako nun, sasabihin ko na yon. Basta, isusure ko muna. Ito lang ang gagawin ko. Dito lang ako magre-react at para malaman niya kung ano yung ginagawa niya, kung pwede pa ba niyang habulin yung binibigay niya sa isang boyfriend niya. Boyfriend niya si Boss FLM. Ang sabi niya sa kanya lahat ng mga gastusin para dun sa kanila. Ngayon, sabi niya, nagbibigay siya ng tulong, nagpapadala siya ng pera, sabi pa yun sa kayabangan niya dun sa friend kong, yung isang hindi mo rin alam, pare-pareho na sila ng mukha ni JR Balico, ewan ko lang sa'yo, basta una sa lahat, bago kita babanatan, I love you, Kilikilogs. Yan ang best friend ko, pero bahala na si bakla. Basta alam niya, mahal na mahal ko siya, pero ibabash ko talaga siya. Isipin mo, isipin nyo guys, simula nung nagkaroon, dun siya lumipat at nagiging kasama niya yung mga walang utak, nakita nyo, yung mukha niya, gusgusin na rin. Tapos parang hindi siya marunong maglinis sa mukha niya at stressed. Samantalang nung time na yun na lagi hindi pa lumabas to at hindi pa lumabas yung si Sharon at nagpa-interview sa kanya, lagi-lagi kami magkasama, lagi kami nag-uusap kahit magdamag na. Bago kami matulog, nag-uusap kami para ko siyang boyfriend, para niya akong girlfriend, kung tutuusin. Pero anong ginawa? Ayan, Kiana, andyan si Kiana. Di ba, Day? Lagi kami nag-uusap ni best friend ko, si Kilikilogs. Pero ngayon, si Kilikilogs, simula ng interview niya yung si bakla, yung mukhang bakla na
postura, yung aura niya ay nothing forgotten. Yung aura niya, si Sharon, na ex-girlfriend ni Boss Leo. No? Totoo naman eh. Yung forma niya, pang 19 forgotten, di ba? Maniwala kayo sa akin, pang 19, kupong-kupong ang forma niya. Kasi pag nagsuot siya ng damit, hindi ako mahilig sa mga ganyang klaseng damit. O may ano dyan, galit sa akin, si Sharon yan, wala nang iba. Yung suot niyang damit, pang Gloria Romero style. Oo, walang problema si Gloria Romero kasi matanda naman na talaga si Gloria Romero. Pero yung pag nagpapakita siya na, ang galing-galing niya. Pag nagsalita, social na social siya. Pero, ang suot naman na damit, pang 19 forgotten, di ba? Tapos, in-interview naman siya ng best friend kong mahal na mahal ko, I love you, ha? Ni man lang maglinis sa mukha, ni man lang gupitin yung balbas niya, kahit gupitin man yung balbas niya dito, kahit magkunti-kunti na lang dito na bigote, at least kahit papano malinis-linis yung mukha niya, no? Oh, parehas lang dalawa. Nagmukha tuloy silang mga ingot, eng-eng, lahat-lahat. Yes, siya yung may-ari ng Real Talk. Real Talk nga rin ako sa kanya eh. Kaya sabi ko nga, I love you muna bago ko siya babanatan eh. Sa totoo lang, kung ako sana ang sinamahan niya, at least kahit papano fresh. Fresh na fresh siya. Sa totoo lang. Okay guys, hindi na muna tayo dyan pupunta at dadako. Sasabihin ko lang talaga siya sa katotohanan to ha. Katotohanan to, real talk din ako. Ito yung katotohanan para kay Sharon, 19 forgotten. Sharon, wala ka nang hahabulin pagdating sa donation. Magtanong-tanong ka rin naman dyan sa taga GMA. Ha? Kasi nga may GMA Foundation, meron ding ABS-CBN Foundation. So magtanong-tanong kayo dyan, kayong mga kampon ni Lucifer, magtanong-tanong kayo kung may mahahabol pa ba kayo pag nagbigay kayo ng pera sa foundation o tulong. Kasi nga, pag once nagbigay na kayo, ibinigay na rin yun ng foundation dun sa mga taong pagbibigyan ng foundation. Ang tawag doon ay tulong, alay, wag naman abuloy. Kasi ang abuloy, pagpatay na, di ba? Oo. Ganun yun. Pag namatay si Baliko, piso-piso yan, abuloy kay Baliko. Ganun. Alam nyo guys, bakit ko sinabi yan? Tandaan natin, pag once lumabas si Boss FLM at wala siyang mapupuntahan, si Baliko ay magpapakamatay yan. Kasi siya si Judas Istas Barabas. Kasi nga, ipinagkanulo niya si FLM na naging kaibigan niya, ipinagkanulo niya dun kay Poncio Pilato. Ibinigay niya dun kay Victor Lorenzo na si Poncio Pilato. Ngayon, si Victor Lorenzo naman, akala mo naman si Victor Lorenzo ay si Poncio Pilato, di ba? Nawala siya talaga. Malinis ang pagkataon niya. Ang ginawa lang niya ay naging gentleman doon sa NBI at naghuhugas kamay na wala siyang kaalam-alam kung sino ang tumawag ng mga press at journalist at media sa loob ng NBI. Tingnan nyo. Ganon yun. Ang ginawa nila kay Jesus Christ, ginawa nila kay Boss FLM. Di ba? Kasi, ang gusto nila, natanggalin nila si Boss Leo sa mga ginagawa niyang kagandahan para sa mga tao. Kasi nga nakatadhana si Boss FLM para tulungan na sana isang nakatadahanang leader ng bansa. Ganun yun. Kanya lang, si Judas Istas Barabas Baliko, Damian Baliko, ipinagkanulo niya si Boss FLM kay Poncio Pilato na nasa NBI. Ngayon, wag kang magalit sa akin. At least kahit papano, Victor Lorenzo, at least kahit papano, hindi masyadong brutal yung pagkasabi ko sa'yo. Alam ko naman, iyakin ka. Alam ko pa, balat sibuyas ka, di ba? Ito, ano lang tayo, punto por punto akong magsalita, no? Alam ko naghuhugas kamay kay Kasi nga sumablay ka dito kay Francis Marcos Mana. So nung sumablay ka kay Francis Marcos Mana, Inday Marie, pasok. Ayun. Pumasok si Inday Marie. NBI may batas. Si Inday Marie, hindi bawal pumasok. Yon, ganyan. Hindi siya bawal pumasok. Pasok lang siya ng pasok.
Kasi nga, binagbigyan siya ni Victor Lorenzo para makapasok siya dun sa NBI para pagtakpan yung sablay ni Victor Lorenzo nung time na yon. Okay, marami siyang sablay dun ha. Kanya lang, hugas kamay siya. Hugas kamay, hugas kamay. Tahimik siya. Interview dito, interview doon. Tapos ganyan, ganito, ganyan. At least kahit papano, no? Ngayon, alam nyo ba kung sino si San Pedro sa mga apostolis ni si BBM. Mahal na mahal ko si BBM, guys. Sobra. Pero, nung idininay niya si Boss Leo, nung interview niya kay Makalma, okay? Nagalit ako sa kanya. Ni hanggang ngayon, nagdudurugo pa rin ang puso ko. Nagdurugo ang puso ko, dinikdik pa ng martilyo, binuhusan pa ng asido, pati papabanita, no? Nasaktan talaga ako sa ginawa ni Boss ni BBM. Dahil idinenay niya, no, si Boss Leo ng time na yon. Siya naman si San Pedro. Kasi ang sabi ni Jesus Christ, ni Jesus nung last supper nila, sabi niya doon na si San Pedro ay i-deny siya ng 3 beses. Every time na mag-deny siya, titilaok yung manok. Kanya lang ang tumitilaok nun tayo, 'di ba? Walang manok. No, tumitilaok talaga tayo kasi nga kahit ako nun, 'di ba? Bagalit ako ba? Oh. Ganun 'yun. Ang problema lang, nung nalaman ko din sa mga nakataas-taasan na sabi privilege communication. Kaya niya hindi nagsasalita si BBM. Hindi niya inamin. Aba kahit pa rin, kahit sabihin mo na lang na hindi ko man siya kapatid, hindi ko rin alam kung saan siya nanggaling, no? Basta magkakilala kami kasi nagkasama kami sa isang gathering. Yung mama ko nga andun sa palasyo nila, ay sa bahay nila ni Leo, 'di ba? Syempre anak siya, 'di ba? Nanay niya nun. Hindi niya pwede na hindi niya alam napupunta yung si Madam Imelda dun sa bahay, sa mansyon ni Boss FLM. Dahil nagbigay sila nung isipin nyo guys, ito na lang, sentido common para dito sa mga talino warriors at sa mga walang utak na hindi talaga nakakaintindi. Paano ang nagbigay ng invitation para sa kasal nila ay nandun sa mansyon nila, sa sarili nilang mansyon, nakastidi. Samantalang dapat sana, kung tayo nagbigay ng invitation sa isang tao, bali gagawin natin ninang, di ba tayo ang pupunta? Para magbigay tayo ng invitation, ninang, may invitation ako sa iyo para sa kasal namin. 'Di ba? So, tayo ang bibisita sa bahay ng ninang at ninong natin. Pero, isipin nyo, sino ang pumunta sa bahay ni Boss FLM? 'Di ba? Ang kapitapitagang First Lady na si Madam Imelda Marcos. Pumunta doon sa bahay ni FLM. Doon sila kumain, kasama sila sa table, kasama si Mama Remedios niya, kasama si Boss Leo, kasama naman si Madam Mayo, nagbigay ng invitation sa kanila. See? Yan ang malaking tanong. Bakit nga ba pumunta ang nanay ni BBM doon sa bahay nila ni Boss FLM? Kung hindi niya alam, imposible naman yun. 'Di ba? Sasabihin niyo kahit kayo, imposible at napaka-imposible sa lahat ng imposible. Na hindi niya alam na yung mama niya pumunta sa mansyon ni Boss FLM. Tapos sasabihin niya, hindi niya kilala si Boss FLM. Hindi niya kamag-anak si Boss Leo. 'Di ba? Huwag kayong magagalit sa akin ha. Sa akin lang to, opinion ko lang to, dahil yun talaga nararamdaman ko. Siya si San Pedro. Kaya nga si San Pedro may bitbit na manok na panabong. Hindi naman ibig sabihin nun na, may bitbit si San Pedro dahil siya yung nagiging guard, no, security guard o warden o security guard ng sabungan. Kasi nga siya yung may bitbit ng manok. Hindi. Kanya may bitbit siyang manok kasi ang manok yung roaster, yung panabong, yung nagtitilaok, hindi naman yung mga tandang na nagpuputak-putak lang naman yun hindi naman yung titilaok. Ang sabi kasi ni Jesus, now, pagdating ng panahon na andun na ako at ililitis ni Poncio Pilato, pag may magtatanong sa'yo
i-deny mo ako ng 3 beses. Sa 3 beses na yon na i-deny mo ako, 3 beses din titilaok ang manok, yung tandang, yung manok panabong. 'Di ba? I-deny niya, isipin niyo, si Boss FLM ay nakalathala sa propesiya ng Maharlikan. At si President Duterte ay nakapredict ni Nostradamus. Bakit? Para ipagsama sila nitong panahon ng pandemic na isang dagok sa buhay nating lahat. At na hindi tayo magkamatayan, magrarayot, magnakaw, manghalungkat, yung gagawa ng brutal sa bansa natin para, alam nyo, na malulugmok yung bansa natin. Sasabihin ko sa inyo, no? Ay, nandyan na naman yun. Oy, shout out dyan kay Gara-Gara na isa kong basher. Kaisa-isa na lang na basher. No? O, ngayon, sige, dyan ka lang ha. Enjoy ka lang. Enjoy watching. Enjoy listening. Because, I'll be putak-putak ngayon. Magsawa ka rin sa kakaputak-putak ng bunganga ko. Kasi nga, basher kayo eh. Pero at least, kahit papano hindi ako bugok katulad nyo. Okay? Yan, nag-i-interrupt ka na naman. Okay? Go ka lang. Dyan ka lang. Diba? Totoo yun. Totoo yun. Kaya, nakita ko sa live dati ni Sir Francis na tinawag niya siya. Oo, yung galing siya sa labas, tapos nandun sila sa isang kainan, tapos doon sila nung may party, nung kakantahan sila. Nanonood si BBM. Dalawa sila, sige, hayaan niyo na yan, dalawa na yan. Mga bugok naman yan, wala naman yung mga utak, hindi katulad natin. Yung mga yan, yung mga brainless na yan, no? Manggagamit yan, walang mga utak yan. Kaya okay lang yan, hayaan nyo lang yan. Ngayon, hindi ko naman kakalabanin sila. Nasaktan lang ako that time, nasaktan tayo that time, na nagmamahal kay Boss FLM, na talagang iniisip natin yun, na sana magsalita si Madam Amy, magsalita si BBM. Sinabi ko rin nun, may video ko, na sabi ko, kung kayo'y kasampakat nitong Iron Rock, GR Balico, at yung mga YouTuber na to, kung sila yung mga kasampakat nito, talagang masasaktan ako. Pero dapat na talaga silang magsalita dahil sobra-sobra na yung ginagawa ng mga panirang tao, no? Ngayon, ang nangyari, nagsalita nga nang dahil kay makalma. Ang problema, i-deny niya. Okay? I-deny ni BBM. So, okay lang yun. Walang problema yun. Expected na yun. Na i-deny niya kasi nga, dalawa lang ang pupuntahan doon. Privilege communication, or talagang gusto nila na itago, no, ang mga pagkatao nila. Kasi baka merong mag-boom. Ganon. Katulad kay Inday Marie. Katulad ng Taga-Talino Warriors na may sumabog na isang atomic ni Putin. Pinasabog lang ba naman ni Donna at sila'y galit na galit at nagsumbong sila sa NBI. Magsumbong man kayo sa NBI, wala kayong magagawa dahil sumabog na ang atomic ni Putin. Kaya, sa totoo lang, shout out sa lahat ng mga taga Singapore dyan. Isahin ko na kayo lahat kasi nga marami na kayo. Shout out sa lahat dyan ng mga kalablab ko, ng mga ka-FLM ko. Galit na naman yan sila kasi nga praning nga sabi nila krong-krong ako. Hayaan mo na krong-krong ako, at least kahit paano, no, may utak ako, no? Entonces, yung mga sinasabi ko, totoo. Kasi nga, sabi nila, yung ginawa ko daw kay Inday Marie ay fake daw yun. Fake news daw ako. Oy, shout out sa mga basher dyan. Dalhin nyo dito si Marie para marinig niya ako. Kasi nga, magfi-feeling victim na naman yan. Dun sa mga kakapwa niyang mga walang utak. Pakisabi kay Marie, wala kayong pakialam kung uuwi ako sa Philippines or hindi. Okay? Kasi, antayin niyo ako pag umuwi ako ha, okay? Ngayon, itong si Inday Marie, hindi ako nagiging fake news. Sila na ang kusang pumunta sa CIDG ngayon dahil may certificate na ibinigay sa mga biktima ni Inday Marie.
At pupunta sila doon sa NLRC, sa labor, kasi nga nandun yung 70 na mga biktima ni Inday Marie na mga tao sa Makati Express. Okay? Naman hindi ni FLM, naman siyang pinopoint na, oo, yun na nga ma'am pero sige lang, at least kahit paano alam na natin yan, no? Nalaman na natin lahat na hindi, meron talagang dahilan kung bakit hindi niya talaga inamin, hindi niya kasi nga, dun nga sa sinasabing privilege communication. So, accept na natin yon. Kaya, ang Marcos na matitira ngayon. Kung wala si Boss FLM, anong gagawin ni BBM? Na si BBM lang ang kilala natin na isang lalaking Marcos. Okay? Alam nga naman Madam Amy, hindi naman na matatawag na Marcos yan kasi iba naman apelyido niya. 'Di ba? Si BBM lang. Ngayon, hindi naman natin iisipin na oo nga, may sakit nga siya, sir. Matanda na rin Tsaka nung nagkasakit siya ng COVID, doon ako nahimasmasan. May nagsabi sa akin, nung magkasakit siya ng COVID, hindi niya talaga agad na nagawa lahat, no? So, sa mga tao siya. Nung nananawagan si Madam Amy na magtulungan na, kailangan nating itulong, yung dapat nating itulong sa mga kabansa natin, lumabas naman, tumugon naman si Boss Leo sa pananawagan ni President Duterte nung pangalawang linggo ng lockdown. Okay? So, lumabas siya. Yun yung nangyayari doon. So, kung i-connect natin bawat isa sa mga pangyayaring yon, masasabi talaga natin na may dahilan. No? Lahat may dahilan talaga. Sobra. Kaya, sabi ko, hayaan nyo na lang yan. Correction. Okay. Walang problema yon. Kasi nga, ikaw yung bubo. Ay, ito sasagutin ko kasi sinabi niya Norman Mangusin. Okay. Norman Mangusin, si Boss FLM. Okay. Kung kayo pupunta, ito sasagutin ko lang dito sa isang basher na kawawa naman to guys. Maghanap ka pa ng kasama mo. Kasi nga isang dosina lang kayo. Okay? Sasagutin kita dyan. Kasi nga, yung mga ipinapakita ni Baliw sa akin, ni Baliw ko, na isang addict, na isang kambing rapist, ang sabi niya sa akin, na yung mga passport ni Norman Mangusin, at nandun, pwede daw kasuhan ng DFA yon kasi nga, may kaso siya kay may passport siyang Norman Mangusin, meron siyang passport ng Francis Leo Marcos. Okay? Ito, ipapaliwanag ko sa inyo. Hindi basta-basta makakalabas ng bansa ang isang Francis Leo Marcos kung meron siyang undocumented or falsifikadong dokumento bilang isang Norman Mangusin dahil hindi pa legal na napunta yung mga credentials niya bilang Francis Leo Marcos. Okay? Hindi siya basta-basta makakuha ng passport kung walang credentials na dala bilang Francis Leo Marcos. Okay? Hindi ako tanga kasi nagtrabaho ko sa isang agency. So, alam ko yan kung ano ang credentials na sinasabi ko. Okay? Ang mga credentials na sinasabi ko ay authenticated po yan. Wala po tayong passport na matatanggap pera lang sa passport na naandun sa rekto-rekto. Okay? Pero kung yung passport na hawak natin na galing mismo sa DFA, ay authenticated po yan. Okay? May pirmado tayo doon na isang hunyangong pirma. Okay? Isang hunyangong pirma o isang blind signature na gawa ng isang computer. Yun ang ilalagay doon kasama ang thumb mark natin. Sa mga lahat, kung halimbawa, may kaparihang mukha sa passport, pwedeng gamitin yung silent blind signature at yung thumb mark na yon. Okay? So, malalaman yun at hindi siya maaaprobahan bilang Francis Leo Marcos at bibigyan ng DFA. Doon pa lang sa DFA at pag lagay doon, punta siya doon,
pupunta siya doon sa office ng DFA secretary o sa sino yung magpipirma, mag-aano sa kanya, i-interviewin siya doon. Doon pa lang, wala na yon. Kung falsipikado ang kanyang mga dokumento. Kung siya ay gumagamit ng Francis Leo Marcos, pero yung pangalan niyang Norman Mangusin ay hindi pa yun malinis. Okay? Paano siya nakapunta ng Amerika? Paano siya nakapunta ng mga dun sa bandang Europe? Pupunta siya dun sa embassy, kung saan siya pupunta dyan sa Pilipinas. May mga embassy tayo dyan, embahada. Ang problema kasi nito, okay? Ang problema kasi nitong mga basher at panirang tao at panirang puri na mga walang utak, no? Na tao, na isang dosina, na ito ay naglasabi na mga sila'y mga magagaling, no? Wala kasi silang alam. Walang kaalam-alam. Kahit ba naman sabihin mong ganito ka, kung wala ka rin naman talagang alam, okay, pwede ka magsalita ng kung ano-ano. Pero once na may alam ka sa mga ginagawa mo, hindi ka talaga magsasalita ng kung ano-ano. Kasi bakit? Ha? Bakit? Diyan pa lang, masisimplang ka na. Siya isang Norman Mangusin, hindi siya FLM. Bakit siya nagkakaroon ng passport kung hindi pala naman siya pala si FLM at siya isang Norman Mangusin? Tama. Ang pinapalabas lang nitong mga tabobo warriors na to, okay? Ang pinapalabas nitong mga bukok na itlog na to, na mga talino warriors ko, no, na mga brainless, nang dahil sa marriage contract ni Maria Cristina Mangusin. Dahil nga siya ay ipinikasal kay Norman Mangusin. Okay, nandun na tayo. Nandun na tayo. Yung Norman Mangusin na yan, tapos na po yan. Okay? Tapos na yan. Ganyan lang yun. Kaya ang binitbit nila ngayon ay Norman Mangusin. Nang dahil sa marriage contract ni Maria Cristina na Mangusin. Pero excuse me, tapos na po lahat yun. Rubbish na yun. Kasi nga, bakit? Siya po ay si Francis Leo Marcos. Okay? Okay, walang problema yun, chismis na chismis, no? Kanya lang, masakit kasi isipin na, bakit kayong mga basher, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, dagdagan ko pa ng 2 para maging isang dosina. Bakit isang dosina lang kayo, samantalang kaming mga pro-FLM ay milyon-milyones? Yung mga vloggers-vlogira na mga anti-FLM vloggers, sumasakay lang kayo dahil namimira kayo, kaya nungka gagamitin nyo ang video ko para magkapira kayo dyan sa YouTube. Dahil once na gagawin nyo yan, naka-ready na po ako. Okay? Ready na ako. Isa man sa inyo, katulad ni Takiro, na Bakiro, na Palakiro, okay, na walang utak, ginamit niya yung video ko para sa content niya. Ibinigay ko yung sarili ko, yung video ko, lahat ng mga ginagawa ko sa mga kapro FLM ko. Lahat sila, pero kung totoosin, nagpapaalam sila sa akin. Kinikilala ko sila. Sabi ko, bahala kayo. Pero gamitin niyo lang sa maayos at mabuti. Iyo yan, inyo yan. Pero sa mga kalaban. Okay? Ngayon, ibalik na lang kaya natin, gusto nyo kay Inday Marie tayo, tapos babalikan natin yung mga nangyayari sa loob ng, gusto nyo yon, yung pinasabog kong atomic nila, doon sa loob ng grupo nila. Kasi nga hindi nila alam, okay? Hayaan niyo yan kasi mga fake yan. Basta troll, yan yung mga bayaran. Ngayon, sisigaw yan din kay Baliko, bayaran niyo na kami. Ganyan. Bayaran niyo na kami. Kasi nga, ginawa namin ang lahat. Tapos, bakit hindi kami niyo binayaran? Napangako niyo, babayaran niyo kami. Ganon. Okay? Ngayon, para sa inyo dyan, na 2 peraso, hindi 2 piraso yan. 2 pirasong account, isang tao, 2 cellphone. Okay? 1.5 na basher ko. Kawawa naman, ano? Kawawa talaga. Ngayon, sasabihin ko sa inyo kung anong nangyayari sa loob ng
Talino Warriors chat room. Okay? Nag-aaway-away sila sa loob ng Talino Warriors chat room. Ang sarap, diyan ako natatawa na hanggat ako'y nagbabasa at nanonood ako ng eksena. Kasi pinagtutulungan nila dun sa loob si Inday Marie. At si Joanna naman, tahimik na lang muna, kunyari nasa gitna si Joanna Topacio, no? Kasi nga, nandun na, kinumpronta na ni Primo Unipa, kinumpronta na ni Hazel, si Hazel naman, kunyari, nasa gitna, kinumpronta naman ni Armani, si Inday Marie. Kasi nga guys, si Inday Marie nanghihingi po ng donation. Nanghihingi nagfa-fundraising ng donation para doon sa mga babae na tatayo bilang witness sa human trafficking. Bakit? Kasi natatakot si Inday Marie na baka mag-back out yung mga witness nila para sa human trafficking kay Boss FLM. Dahil pag once na walang pundo daw yun, ang sabi ni Inday Marie, pag walang pundo yun, baka mag-back out. Kaya nanghihingi siya ng donation. Kaya yung huli-huli nilang usapan ay pupunta si Inday Marie dun kay Madam Eva. Kasi nga, si Madam Eva ay maraming pundo doon. Ngayon, total naman daw, tutulungan naman daw nila si Madam Eva na magkaroon ng papel na nagpapatunay na na-receive niya yon ni Boss FLM yung 25 million. Dahil pag once nawala silang signature na galing kay Boss FLM na na-receive niya yung 25 million ay hindi po matibay ang witness ay ang ebidensya nila, nakakasuhan nila ng estafa si Boss FLM at magiging nada lahat ng mga pangarap niyang mega jackpot. Yun lang. Kaya prove it. Oh my God, nabuhay si Zian Gaza. Ngayon, alam ko na, ikaw si Nico. Kunyari, i-block mo ko, nga. Anong i-block mo ko? Hinahayaan ko nga kayo, bakit nandyan ka, bumalik ka, kung ako nang bablock, di ba? Hindi ako mahilig man-block. Tingnan lang natin kung sino yung puso na parang binibitak-bitak nang dahil sa galit sa akin. Yung aatakihin habang galit na pinapanood ako, ano? Sarap na sarap yan eh. Habang pinapanood ako, inom ng tubig. Alam niyo kung ano yung nasa tabi nila? Na tubig? Isang ganyan na tubig. Isang galon na tubig. Inom yan, ng mga hayop na yan. Inom. Bakit? Sa sobrang galit nila sa akin. Putang ina ka doon na. Putang ina mo. Bakit mo, saan mo nakuha yan? Ano yung mga pinapalabas nyo mga yan? Totoo yan. Yes naman. Kung hindi yan totoo, bakit dinilit nyo lahat? Yung mga conversation na pinupost nyo. Diba? Yun ang tanong ko sa inyo. Gara-gara, pakisabi naman doon sa admin, sa loob ng Talino Warriors, bakit nyo dinilit yun? Kasi hinahanap-hanap ko, kasi nga mayroon akong hinahanap na bagay. Kanya lang, sabi ko, wow, delete lahat. How come? At least, mabait ako, sinave ko yon. Kung gusto nyong hilingin sa akin, bibigay ko sa inyo yung mga na-save ko. Okay? Nag-away sila guys. Inaway nila si Inday Marie. Kasi nga, si Inday Marie, nagpagawa sila ng t-shirt. Yung t-shirt lang daw ay tigwa 120 kung tutuusin. Para yung t-shirt na yon, pag nagre-reunion sila, yung isang dosinang bugok, dapat yung itlog doon, ay yung ano doon, hindi Talino Warriors ilalagay doon. Tik-tik. Alam niyo ibang tik-tik sa Bisaya? Sa amin, yung tik-tik, binlod, yung mga ganyan. Pero, may isa pa rin kaming tinatawag na tik-tik. Pag ang isang lalaking walang tuli, ay may tik-tik. Yan si Baliko. Siya ang may-ari ng tik-tik. Okay? May tik-tik din na mga manananggal na naniniktik sa mga buntis at kakainin yung baby sa tiyan. At yung ginagamit niyang tik-tik, yes, aswang, Sir Romel. Yung aswang, yung tik-tik na naniniktik, kakainin yung baby. Ngayon, may isang tik-tik na kunyari tik-tik siya. Pero, bubo naman na pagkatik-tik.
Yung naniniktik, na magaling na naniniktik, walang iba kundi ako yun. Ako yun. Hindi nyo alam. Ako yun, ang magaling na tiktik. Yun, bubo kasi kayo. No. Norman Mangusin, hindi namin kilala yun. Ha? Kilala lang yun. Kilala lang yun ni Maria Cristina. Okay? Kasi nakasama niya yun nakatabi niya yun. Nakatabi niya yun. Si Norman Mangusin. Pero ang pangangasawahin ko ay si Francis Leo Marcos. Yung crush ko. Yun ang hindi nila alam kung ano ang totoong tiktik na naniniktik ng mga bugok. Hindi nila alam na may 10 anino ako na naniniktik sa lahat ng mga chatroom nila. Di ba guys? Ang galing ko. Tapos alam nyo ba? Alam nyo ba? Yes, tik-tik pisot. Nandun yan sa mga taong pisot, ang tik-tik. Yan si Baliko. Ang tawag ko kay Baliko ay isang tik-tik na pisot. Kasi kung naniniktik siya, katulad ko, dapat sana alam niya yung mga galaw natin. Kanya lang hindi niya alam yun 'Di ba? Hindi niya alam yun. Kanya lang, kainis yung brako. Kasi nga, yung brako, hindi ganyan ganyan yung brako. Itinago ko lang. Sabi ko, huwag kang maingay, dyan ka lang, huwag kang lumaglag. Nalalaglag talaga ng nalalaglag. Bullshit. Kaya pinasasalpak ko ng ganyan Kasi nga, tinamad ako magsuot ng bra ng ganyan Hindi ba? Yung back pang likod. Ayan yun. Ito hindi naman nakikita yung likod ko Pag nakita niyo yung likod ko, naku, talagang maaasar lalo yung si Gara-Gara dyan kung lalaki ka man. Zian Gaza. Hoy, Zian Gaza. Ha? Tandaan mo yan. Ha? Hindi mo pa na-delete yung ano mo ha? Yung tawag nito. Ikaw si Zian Gaza Gara-Gara. Ha? At si Nico. Alam ko na, si Nico pala ay si Zian Gaza. Ngayon, hindi na-delete ni Zian Gaza yung nag-sex sila nung babae niya. Yung scandal niya. Ngayon, okay, nakalimutan ko na tuloy. Si Tik-Tik, no? Ang mali nila, alam nyo ba guys, in-invite nila na magiging admin ako. See? Sinasabi ko sa inyo Ginagawa nila, in-invite nila ako maging admin sa Talino Warriors page. O, di ba? Ang galing nyo, no? Hindi nyo alam. Akala nyo, brusko ako lalaki ako O, isipin nyo yan. Akala nyo, lalaki ako. Pero hindi ako lalaki, babae po ako. Kanya lang, iniisip nyo, i-invite nyo yan si sir kasi magaling yan. Kasi may hawak yan ng account ng ganito. Hindi nyo lang alam. Tapos si sir naman, na in-invite nyo bilang admin sa Talino Warriors, ay naglagay naman ng mga anino niya sa loob. At walang iba yung anino ko. Diba? Yun ang tunay na tiktik. Diba? Ang hirap. No? Ang hirap talaga tanggapin ang katotohanan. No? Okay. Ilabas nyo yung scandal ko. Okay guys, may scandal daw ako. Okay, walang problema yon. Kung may scandal man ako, ilabas nyo ang scandal ko. Walang problema yon. At ito na lang din ang paalala ko sa inyong lahat. Pag nakita nyo yung scandal ko, isave nyo yun. Bakit? Exotic yun. Walang katulad. Okay? Nag-iisa lang yun sa lahat ng mga scandal. Kaya, ang gawin nyo doon sa scandal ko na sinasabi nila, isave nyo. Oo, isave nyo. Pagkatapos nyon, kung gusto nyo, walang problema naman yun Kasi sexy naman ako. Ang ganda naman ng katawan ko. Wala namang problema yun. Gusto nyo, makita nyo pa yung dito ko sa pusod ko. Oo. Pag once na may skandal ako na lumabas, dahil ipapalabas daw nila na yung mga skandal ko, isave nyo guys, kasi exotic yon. Okay? Meron pa, endangered species yung nasa skandal. Kaya, endangered species ako Alam nyo ba yon? No? Dapat ingatan nyo ako kasi endangered species nyo ako. Kaya gara-gara, pakasave nyo Kasi nga, walang katulad yun. Kakaiba yun. Sa lahat ng mga nag-skandal, kakaiba ako. Endangered species ako Di ba? Tandaan nyo yan.
Tandaan niyo yan, sinasabi ko sa iyo Sinasabi ko sa inyong mga basher ko, ang babangga sa akin, giba. Kaya, hindi man ako binangga ni Marie. Di ba, Be, Mikaela? Di ba nagkita tayong dalawa dun sa, yung ginagawa niyang, tawag nun? Yung ginagawa niya bang, mas, hayaan niyo na, Ma'am Arlene. Minom ka muna ng tubig dyan. Yung bang nandun si Marie doon sa loob ng NBI na nag-interview kay Poncio Pilato. Nung mag-interview siya doon, di ba andun ako? Tapos kinumpronta ko si Marie. Ngayon, sabi ba naman agad ni Marie sa akin, hindi ka tunay na loyalist kasi ang sabi ko, wow! Special mention mo na si BBM ha at si Manang Aimee. So that means, si Manang Aimee tsaka si BBM ang promotor nitong lahat at sila ang nagpakulong kay FLM. Ay, nakita niya ako kasi nga bakit? Bakit niya ako nakita agad? Kasi nga wala naman siyang masyadong doon, comment. Ngayon, wow, nakita niyo cleavage ko. Aba, pero mas malaki talaga cleavage ni Madam Eva. Ngayon, Ngayon, ang sabi ni Marie sa akin, hindi ka tunay na loyalist, impostor ka. Impostor daw ako Binanatan ko nga. Alam nyo guys, doon pa lang, galit na si Inday Marie. Sabi ko, tangina kaya, yari ka sa akin hindi kita pakakawalan. Talagang hindi kita pakakawalan. Alam nyo, magkasama kami niyan, sila wow, kumalat na, ba't hindi nakarating sa amin? Milyon kami. Kung may kumalat na iskandal, gara-gara, kung kumalat na yung iskandal ko, meaning, sa isang tao o sa isang dosina na nagpalabas at nagpakalat ng iskandal ng exotic girl na to, syempre, lahat ng mga followers ko, yung mga friends ko, na mga ka-FLM ko, okay? Millions yan sila. So, imposible naman, yung mga ka-FLM ko, millions kami. Imposible naman hindi nakarating sa akin, lalong-lalo na yun sa 10 hunyango ko. 10 anino ko sa loob, nakasama kayo. Isipin nyo yun. Di syempre, mauuna sana yung admin na makakakita ng iskandal ko. Kasi hindi nyo kilala yung admin na kasama nyo, di ba? Oo nga, sikat na ako. Pero basta, pag nakita nyo yung iskandal ko, isave nyo. Kasi exotic yun, Oo, sinasabi ko sa iyo, kakaiba yun. Hindi nyo makakalimutan, promise. Hindi nyo makakalimutan yun. Pero mas una akong makakaalam dun. Kasi syempre, pag kumalat yung iskandal ko na yon, admin ako Admin ako sa Talino Warriors. Ayan sasabihin ko na yung totoo sasabihin ko na, di ba, Bibi Kayla? Alam ni Bibi Kay yan. Admin ako. In-invite nyo ba ako, Akala nyo, admin ako sa Talino Warriors. Hindi nila alam. At mismo sa chatroom nila, admin din ako. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, umaga na dito. Walang tulugan to. Ako si Kuya Germs. Kasi mula nung nawala si Kuya Germs, ibinigay sa akin yung trono niya. Kaya sabi niya, ikaw na doon na ngayon, yung hahawak ng trono ko. Kaya ako ay isang walang tulugan. Ganyan, wala talagang tulugan to. Psst. Ngayon, sasabihin ko sa inyo na wala tuloy ako. Dahil sa skandal ko, no? Kahindik-hindik yun. Nasaan na ba tayo? Ngayon, sabi ba naman ni Inday Marie, na impostor daw ako. Sabi ko, hindi. Gagawa ako ng paraan, tangina ka. Gagawa talaga ako ng paraan, hindi ko ako natutulog nun. Sinerch ko lahat. Alam nyo guys, sino lang ang nagsishare at nagfi-feeds doon sa DZW News and Rescue na yun? Siya lang din. Wala nang ibang nagfi-feed doon. Kung tutuusin, sa Talino Warriors, ako nga nagbibigay rin ako ng post sa inyo, hindi nyo alam. Akala nyo diba? Sikat ako dun kasi sabi nila magaling ako Ngayon, ang nagfi-feed doon sa DZW News and Rescue,
ha, ay siya lang din. Inday Marie, Maritina, yun yung mga post niya. Ang kabubuhan ni Inday Marie, may mga post siyang 2 years ago, 1 year ago, hindi niya tinitignan, hindi niya chine-check yung mga nagkukomento doon. So, nung tiningnan ko yun, sabi ko, aba, PTB4. Tiningnan ko siya. PTB4 daw, na partner siya ng PTB4. Guys, ang PTB4 ay pag-aari po ng gobyerno. Okay? Siya rin din yung ating Malacanang Press. Okay? Tapos, ang sabi naman dun sa baba, IDIAG recognized siya. So, meaning, binigyan siya ng permit o permiso na magkaroon siya ng pwede kang mag-report dito, pwede kang mag-interview, may karapatan siya na gawin lahat yun. Ngayon, sige, i-PM mo. Good yan. Sige, good yan. Sige, kailan? I-PM mo ngayon, I-PM mo lahat yan. Tsaka, ano mo yan, i-post mo rin yan. Yun ang gusto ko, Oo. Sige, i-PM mo, gara-gara. Hihintayin ko, ha? Okay. Ngayon, nakita nyo guys, ano sabi ni Gara-Gara? I-PM niya ngayon ang iskandal ko. So, go. Ipakita mo sa akin. I-PM mo sa akin. Okay? Huwag mo akong gaganyanin dahil alam ko ang ginagawa ko. Sige, i-PM mo. Okay? Ngayon, alam nyo si Bintulfo? Magaling yun. Oo, magaling yun sa lahat ng magaling. Kaya ganun din ako, gagayahin ko si Bintulfo, si Rafi Tulfo, gagayahin ko rin ayoko kay Erwin Tulfo kasi chismoso. Gagayahin ko rin, basta gagayahin ko papa ko. Yun lang. Yung papa ko ganiri. Matalas. Okay. Pwede ko rin, ako isang toro. Ang papa ko isang tigre na Scorpio. Okay? Pwede ko rin gagamitin yung pagiging tigre ng papa ko. Okay? Kaya, okay, gara-gara, PM mo lang. Okay? Bukas yan. Yung inbox ko. Okay? Messenger ko. Kahit i-post mo dyan, walang problema. I-post mo lang. I-post mo dyan, i-comment mo, yung ko, walang problema. Kasi nga, ibibigay ko lahat sa kanila. Kahit pa, kung ano yan, kung ako man yan, di good, may nam yan, di ba? At least kahit pa paano, ako yan. Okay? Alam niyo na. Alam niyo yan. Ngayon, sinisearch ko. Sinabi ko agad kay sir doon sa Malacanang. Sabi ko, sir, pakihanap naman ito, sir. Baka makapunta ka doon sa o matawagan mo doon si Secretary Andanar. Kasi ginagamit ito ni Inday Marie, PTB4 daw siya. Reporter siya ng PTB4 kasi nga, akala ko kasi, TV station siya, radio station, yung DCW News and Rescue. Ngayon, sabi ko doon kasi sa Malacanang, sir, please, paki-check lang po, sabi ko kay sir. Di, alam nyo, mabuti si sir, nasa bahay nila, nasa bahay ako, bukas na. So, bago siya pumunta sa Malacanang, pumasok sa trabaho sa Malacanang, dumaan siya muna doon sa PTV4, tsaka sa PCOO. Hinanap nila talaga yung pangalan ni Marie doon. Ngayon, walang Maritina doon, Marie Rojas. Sabi niya, Donna, walang Marie Rojas dito sa PCOO. Walang Marie Rojas dito sa PCOO tsaka dito sa PTV4. Hindi nila kilala yan. Hanapin mo yung tunay na pangalan niya. Okay? Sige, ibigay mo sa akin lang problema yon. I-post mo na. Ganun ba? Pangit pala. Sige. Pakilala ka kung matapang ka, puro ka lang ganyan, zin. Ngayon, pangit daw yung skandal ko? Oh, wow! Alam niyo guys, may skandal ako. Alam niyo, mas matindi pa kami kay Cristina Gonzalez. Ngayon, di sabi ni sir sa akin, Donna, bigyan mo ako ng talagang kasi nga, pwede siyang kasuhan ito ng PCO ng PTB4. Syempre, malakas ang loob ko kasi nga, nasa Malacanang si sir. Ngayon, hinanap ko talaga. Talagang pinaghusayan ko yung paghanap ko sa kanya. Ngayon, hindi ko in-expect. Ang nakita ko, yung mga biktima ni Inday Marie. Lahat, nuklat-lat ko lahat. Yung mga account na Inday Marie, Maritina, at yung sa DZW, lahat ng mga nakapost doon na ilang piraso
Yung mga comment ng tagdalawa, tatlo, yun, tiningnan ko lahat yun. Pero unexpected na nakita ko, yun na nga ang problema, gara-gara, kasi hindi ko talaga napanood yung ginawa kong skandal, no? Ngayon, ang nangyari, ang nakita ko yung mga biktima ni Inday Marie. No, siguro sinadya ni God yun na hindi niya na makikita yon. Kasi kung nakita niya before, a year ago, na nakapost yun, kasi 2 years ago na yung iba, tulad kay Ruda, na nasa US, na 20,000, may isa pa, yung British din, tapos hinahanap yung nandun sa UAE, na isang India, na sabi niya, in English yun na kilala mo ba si Lisel? Jacob Burgos. Kilala niyo ba si JK? Pero doon siya nag-post, nag-comment doon sa post ni Inday Marie. No? India 'yun. Ngayon, lahat sila kinuha ko, yung screenshots ko, tapos yung picture ni Inday Marie, na Maritina din, isinend ko sa kanila. Lahat sila, ang dami-dami nila. Ngayon, may isang lalaki na kasama mismo doon sa Riktang Puna o Riktang Connect. Nakasama siya doon. Ngayon, ang nangyari, siya ang nagsabi sa akin lahat. Sabi niya, nagdadalawang isip pa siya kasi nga magaling daw magiging hunyango si Inday Marie, mag-disguise si Inday Marie. Sabi ko, sir, tawagan mo ako. Anong problema yon? Tawagan mo ako, kako kay Sir Mark. Ngayon, sabi niya, sige, bukas tatawagan kita kasi madaling araw na yan. Yun. Alam nyo guys, isiniliwalat lahat ni Sir Mark sa akin. Lahat, kung sino si Inday Marie, kung ano siya nung doon sa UAE, bilang isang Lisel, Jacob Burgos. Alam nyo, sa totoo lang, ang daming biktima niya doon sa UAE. Ngayon, yung Makati Express na yan, na dinala sa Pilipinas, okay, ay ang may-ari niyan ay nasa Dubai. Parang I think isang itik, isang Indiano, no? Ngayon, nagkakaroon nga ng Makati dyan sa Pilipinas, Makati Express ng cargo. Siya ang general manager. Okay? Yung mga tao na mga biktima niya sa Makati Express, na andun sa Enlace, 70 sila. 10 staff, 30 na pahinante at 30 na driver. Kasi ginagamit ang mga truck, yung mga driver, pero ang masaklap, walang OT, walang allowance, hindi pa sinahuran. Pati yung mga staff. Ngayon, ang nangyayari ngayon, nagpunta sila, naningil sila, no? Ngayon, na-bankrupt yung Makati Express sa kamay ni Inday Marie. So, ang ginawa, tinanggal. Okay? Okay, sige, swipe ko na lang ha. Bahala na kayo mag-comment, iswipe ko na lang ha. Total, andyan naman kayo. Iswipe ko para hindi ko makikita yung comment. Ngayon, nung tinanggal si Marie bilang general manager, kasama na yung pamilya niya, kasi kasama anak niya, kapatid niya, no? Ngayon, inano niya itong kinakalaban niya palagi na wala dong utang na loob, si kapatid Ferdy. Guys, sa totoo lang, gumawa siya ng ka-80 movers at yung trucking company. Ngayon, yung mga driver o truck ng Makati Express, ginagamit din niya yun sa mga kanya-kanya niyang kontrata. May kontrata siya sa DepEd, nagko-contract siya doon, pero yung kita ng DepEd, no, yung bayad ng DepEd doon sa Makati Express, hindi niya binabayad doon sa mismong opisina. Kaya yun ang reklamo sa kanya. Gusto ko nga i-post, sige lang, mamaya i-edit ko, ha? Kung may time ako, i-edit ko yun. Tatanggalin ko lang yung pangalan ni Sir, kasi ayokong mailabas yun ang pangalan ni Sir. Tapos, i-edit ko. Tapos kayo na magbasa. Ha? Basahin nyo na lahat. Total, nabasa ko na, memorize ko na nga eh. No? Ngayon, ang nangyari, itong si Inday Marie, yung pera, ginanyan niya. Yun pala, habang gumagawa ng kung anong kalukuhan sa loob ng Makati Express, siya naman ay gumagawa ng kanyang sariling company. Kaya nag-i-invest siya. Yun yung ka-80 movers at yung trucking company. Ngayon, yung nag-invest siya. Yung mga taong ininvest niya,
para yun sa company niya. Kung tutuusin, laway lang ang kapital niya. Okay? Meron siguro, di ko alam, baka mayroon siyang pundong-pundo doon. Kanya lang, mas marami talaga yung mga investors niya. So, malalaking mga halaga yon yung mga investors niya. Alam ng DILG na ngayon, CIDG na ngayon, dahil naandun na sa CIDG, at least, noong isang araw, may certificate na sila. So, antayin natin kung ano ang gagawin ng Department of Justice at kung kailan magbigay ng, alam niyo na, go signal para kay Inday Marie. Okay? So, antayin natin yung tamang panahon. Pagdating ng panahon, sa kulungan na siya babagsak. Ngayon, iswat ko ulit. Hayaan nyo na si Gara-Gara. Ngayon, ang sabi naman ngayon ng mga biktima ni Inday Marie na malaki talaga. So, mayroon siyang ka-80 movers. Yung sa simento na sinasabi niyang ipinapakita niya na, may nagbigay na daw siya ng 33,000 na chike, yung chike naman na yon ay tumalbog. Nagbabounce yon. Kanya, ang nangyari dun sa chike na yon ay naandun sa kanila at ipinasa na sa CIDG. Yung mga chike na mga sinasabi ni Inday Marie, inaamin niya mismo sa mga live niya, yun po ay pirmado niya. Yung pong mga chike na yon ay mga tumalbog po yon. Okay? Wow, lobat na pala ako, guys. Oh my God. Pag ako nawala bigla, yun, lobat na, wala na yun ha. Magbabasa, alam nyo na yun, magbababay na ako. Ngayon, wag ko daw silang i-block. Okay, go. Hindi ko naman kayo binablock. Uy, Hoy, Gara-Gara, hindi ko kayo i-block. Okay, you are free. Gawin nyo ang lahat. Walang problema yun. Kanya lang, nagdadrama si Nico Mangusin na binlock ko daw siya. Kung binlock ko siya, di binlock na kita, di ba? Oh, may sunshine pa nga eh. Bakit hindi na andito ngayon? Oh, di ba? Kawawa naman to, guys. Hindi kinaawa sa kanila. Ha? Pakitirik na lang ng kandila dyan kung sino nandyan sa Pilipinas, ano? Pakitirik na lang ng kandila sa kanila, o di kaya, alam mo yun? Alam niyo ba, sa loob-loob ko ha, sa mga nangyayari ngayon kay Inday Marie, pupunta yan ng Siquijor. Oo, lilipad yan ng Siquijor kung may biyahe sa Siquijor papunta doon, para ipabarang ako. Promise, totoo yan. No? Kaya, i-message niyo na ako agad kung saan ako pupunta para magpatawas, ha? Oh, kasi galit na galit yun sa akin, wala siyang magagawa eh. No? Lilipad. Ngayon, ang sabi ni Inday Marie, na wala daw siyang kasalanan. Wala daw siyang, itong mga ito, Black Candle. Yung ito, ha, ano nyo lang ako ha, lagyan nyo lang ng, lagyan nyo lang ng pangalan kung para kanino yon. At least alam ni God yun kung para kanino yon. Ngayon, ang nangyari kay Inday Marie, inamin niya. Ayun ang pinakamasakit sa lahat. Pinakamasakit sa lahat. Dahil ako nang nagsasalita, inilalabas ko lahat ng mga kabahu-bahuan niya. Siya naman din ay sumasagot sa mga live niya. Ang problema, naamin niya mula sa bibig niya na may inilabas siyang pera, magbayaran sila sa korte, hindi yun utang, Inday Marie. Ang utang, pwede kang magbayad, okay? At may amicable. Kanya lang, hindi yan utang. Investment. Korporasyon nyo sa negosyo. Negosyo yon. May karapatan silang hanapin ang pera nila kung saan napupunta ang pera nila. Especially dun sa co-op na ginawa nyo. Nitong mga grupong to. Kasi meron pa silang huli na gumawa sila ng co-op bago nagkasakit si Inday Marie. Ba't kaya sila nagkasakit? Nasabi pa ni kapatid, kulang-kulang na lang mamatay. Siguro ewan ko lang. Hindi ko sasabihin kasi nga censored yun. Pero guys, sa totoo lang, bago nagkasakit si Inday Marie, nagpundo-pundo sila ng 5,000 para sa co-op. Ngayon, ang co-op na yon ay hindi po nagsaksit dahil hindi rin naman nag-umpisa. Dahil napunta ang pera sa hangin. Okay? Hinahanap nila din yun. Galit na naman siya. Pero kung maalala nyo at napanood nyo yung live niya, ang sabi niya, tanggapin nyo na kung nalugi ang negosyo natin.
Dahil alangan naman, ako lang ang malulugi, kayo hindi. Paano naman sila malulugi? Okay? Paano sila malulugi? Si Inday Marina nga ang nagpalugi kasi nga nasa kanya yung pera niya. Pagkatapos nung matanggap niya yung pera, hatakbo-hatulin. 'Di ba? Hatakbo-hatulin. Pero pag itong mga ito na mga talino warriors at sinupalpal mo at talagang aakmahan mo, no? Sa totoo lang, hatakbo-hatulin din 'to. Kasi nga hatakot din 'to sa atin. Oh. Alam nyo guys, sa totoo lang, lolobat na ako, no? Tsaka mahaba-haba na rin. Tsaka durug-durug na rin yung mga puso nila, no? Kasi nga ngayon, aalarma na ang Talino Warriors. Kasi sino nga ba talaga, sabi ba naman ni Joanna, may spy tayo dito. May nakapasok na spy dito. Sabi ba naman, may nakapasok daw na spy doon sa loob ng Talino Warriors sa chatroom ha, hindi sa page. Kasi sa page kasi, pag may papasok doon, wala namang problema yon, no? Walang problema yon. Kanya lang, yung mga tawag nito, yung mga nandoon sa Talino Warriors, sa page, pwede naman tayong mag-search. Tapos makikita natin yun. Wala na, 15% na ako, magkuklose na ako ha. Ngayon, ang nakakatuwa, dun mismo sa loob ng chatroom. How come na hindi nila nararamdaman na may taga-masidlang? Hindi nagko-comment, okay. Ganun lang ng comment na, no? Kasi nga, ina-expect nila ay isang admin. Okay? Ganun yon. Ang masakit kasi, ang pagkakaakalaan nila, i-admin yung anino ko. Admin. Siyempre, admin yun eh. O, di ba? Anti-FLM yun. Anti-Marcos yun. Admin. So, hindi nila in-expect yun na si admin pala ay anino ko. Kaya, good luck sa inyong lahat nang didelete na sila. So, shout out po sa lahat ng mga ka-FLM ko, mga ka-love-love ko dyan. Big hug, big hug, big hug. Kasama na ang isang pirasong basher. Isa't kalahati yan dahil isang tao, dalawang cellphone. Guys, magbababay na ako kasi nga 15% na magko-close na siya. Basta wala akong sasabihin na iba sa inyo, hindi ko kayo maisa-isa, baka may marami ng hindi ka makinig. Galit na si Ma'am Marlene talaga. Umusok na ilong ni Ma'am Marlene. Alam niyo ba? Si Ma'am Marlene ay isang biktima ni Marie. Malaking halaga din yan at alam niya lahat yon. Ngayon, isahin ko na kayong lahat. Kasi nga, mahirap naman na isa-isahin ko kayo. Yun, hindi nila alam. Okay, walang problema yun. Guys, okay ha, ito. Hayaan nyo na yung sinasabi niyang skandal ko. Actually, iba't ibang klaseng skandal ang lumalabas. Kung meron man akong skandal, kasi nga makulit ako, kung nagkaroon man ako ng skandal, dahil nga, hindi ko alam kung bakit nagkaroon ako ng skandal. Kung may skandal man ako sa mga ka-phone 6 ko. At kinuha naman ako. So, good luck sa kumuha nun. At good luck sa may hawak nun. At good luck sa mga nag-post nun. Okay? So, I love you guys. I love you mga kakusa ko. Magbabay-bye muna ako sa inyo lahat. Bukas uli. No? Basta pray para kay Boss FLM na babalik para sa atin. Alam naman natin yun guys eh. Kasi nga nakatadhana siya. Nakasulat lahat yun. Yun ang journey niya. Okay? Guys, I love you mga kakusa ko. Mahal na mahal ko kayo. Kaya ginawa ko lahat na to para sa kay Boss FLM at kay President Duterte. Love you sa lahat. Shout out sa lahat. Chup chup. Kasama na yung basher dyan. Yang hiya naman ako sa sarili nito. Oy guys, pag nakita niyo yung skandal ko, pakitago ha, exotic yun. Pwede niyo rin yun, habang pinapanood nyo, kayong mga boys dyan, meron kayong marka demonyo. Habang pinapanood nyo yung skandal ko, inom lang kayo ng marka demonyo, bilog. Virus yun eh. Sige na, bye guys, I love you. No? Love you so much. Bye bye. Tsaka kay ma'am, shout out pala sa kay nanay, kay Ma'am Mary Ann Victory. No, I love you mama, I love you nanay, no, si Madam Victory, Madam Mary Ann. Love you guys. At sa lahat ng mga ito na rin si Secretary Yama. Shout out din natin si Secretary Yama.
At saka sa lahat ng mga ano natin, ha, lahat. At lalo-lalo na sa mga attorney Chua, si attorney Espiho, lahat-lahat na ng mga attorney. No? Basta, sabi ko sa inyo, I love you na, babay na. Basta, ha, yun lang masasabi ko, marka demonyo, yun lang ang katapat ng ano ko. Chup chup.